Hello guys. Eto, sa mga ano po, sa mga family, usually po based on my experience, saka sa mga narinig ko, kasi meron din po ako nakausap na mismong pamilya hindi siya naiintindihan. Ano po, ako po ganun din. Mismong family ko, talagang hirap silang umintindi kung ano yung dinadaanan ko. Iniisip nila na ginaganon mo kasi yan, kaya na-spoiled mo yan, kaya lumalala yung situation. Oo. Um, Yun ang pinakamahirap sa isang magulang na may anak na may special needs nga, no? Kasi mismo talaga yung family mo, sila yung magja-judge sa inyo na una na mali yung ginagawa mo kasi ano sobrang binago mo yung buhay mo dahil sa anak mo. Hindi gano'n, no? Tapos yung iba pang mga parents, ako nga po, hindi sa mahal ko ang mga pamilya ko kasi siyempre pamilya natin yan, pero sa point na dumating yung anak ko na may autism, na alam kong mas kailangan niya yung panahon ko, po siyempre ang pagmamahal natin sa mga magulang, sa mga kapatid, sa lahat hindi natin mawala kasi kapatid natin yun. Pero ang ko lang po sana na dapat sila yung unang makakaintindi sa sitwasyon natin. Especially yun nga, may anak tayong ganito na very handful talaga. At sobrang ang oras natin nakalaan. Kung sila man po ay katulad ni Jasa na halimbawa may oras na siyang na-spend sa school, syempre po tayong mga magulang, nag-aano po tayo, parang nire-ready natin yung palagi sarili natin na just in case na parang may ah, may 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 bagyo. Yung kasi yung pag-aano ko parang may bagyo na naman. Pero ready ko yung sarili ko lagi na dapat lagi lang ako handa na yun yung palagi ko so yun po yung parang hirap na hirap paliwanag po talaga sa mga tao na po na para kami boy parang feeling ko is gumagawa, parang iniisip nyo na gumagawa lang kami istorya, maawa kami, humingi kami ng awa sa inyo. Hindi po kami humingi ng awa sa inyo po. Ang inaano natin dito yung awareness nga po ng isang community na ang pagkakaroon po ng anak na may autism ay napakahirap sa part po namin mga magulang at sa mga kapatid din. Po, kaya hindi lang po yung bata yung nagsasuffer. Ang magulang po binabago rin po namin yung lifestyle namin para sa kanila po. Oo, pati yung mga kapatid nila affected din po sila. Kaya grabe po talaga, sobra sobra sobra. Ah, kaya kung may mga parang parang magsasabi isnab na kami, rude na yung pakikitungo namin sa family or sa friends. Hindi po kami ganoon. Siguro po nabago lang po yung namin lifestyle namin dahil nga po sa anak namin na kailangan ng tulong namin, wala naman po sa kanila mag-aalaga. Kami lang. Po, parang ganun po yung nabago yung buhay namin na hindi katulad noon anytime pag tinawagan ka ng mama, papa mo or kapatid mo, go ka, party ka, sa mga friends, gano'n. Oo. Parang ngayon pag gano'n, parang makikipag-schedule ka muna, minsan naka-cancel pa, gano'n. Parang gano'n po. Saka yung po parang isipin na kuripot ka na, gano'n. Kasi po, ang hirap po kasi pag may autism, may special needs ka, no? Kailangan mo kayo palagi kang pasiguro. Kasi po, minsan po kasi ang family, pag yung mga ka-relatives natin na tutulong nga po sila, pero hindi consistent. Po, yung parang sensitive sila. Parang ang hirap po sa part namin na kami po mga awesome parents po talaga. Umibaw na yung pakikitungo namin sa tao. Umiba na po yung buhay namin. Umiba na rin lahat po, lahat po. Kung noon galante ka, hindi ka na pwede magalante ngayon dahil palagi isipin mo pag kailangan ng anak mo. Kasi po yung mga ibang tao na nagtutulong sa iyo, nakukuha mo yung gusto mong service, po, in the same time yung in return sa yung sa nila, sa
is nakukuha mo sa kanila. Siyempre po, kami po mga awesome parents, hindi po talaga namin maibigay sa kanila yung lahat ng service na kailangan ni Jasa. Kasi po, kailangan pa rin po nila ng support namin. Kumbaga talagang tulong lang po ang kailangan namin sa mga caregivers, sa mga pumapasok po sa amin. Ano po, yung support po namin talagang nandyan anytime. O, mag-tantrums kami po yun. Mga ano po, marami po mga talagang hindi po, wala po kaming pahinga kahit po yung po sinasabing may school po, pero yung namin, andyan po kami lagi, and then mag-text si teacher, magka-problema, or iba yung mood ng bata, ganun. Anytime nandyan kami, back up po talaga kami full time. Tapos po sa caregiver din po, nandyan rin po kami, back up din po kami. Kaya hindi po kami pwedeng ng ibang mga appointment na hindi kami kailangan na makaalis agad dyan sa appointment, kasi pag pumasok ka na dyan, dapat priority talaga, most priority namin po talaga yung anak namin na si Jasa po nga ni po, kasi yung mga kapatid nga po nag-asawa maaga, yung mga kapatid ni Jasa. So kami na lang po ng daddy niya yung nagtutulong sa kanya, para po maayos yung niya po, yung lifestyle niya po. Kaya yun po yung mahirap po, kasi maraming nasaktan or na naninibago sa amin, mga kausap. Alam ko po, feel ko, kasi may nakausap po ako isang parent din po na mismong magulang or mismong kapatid pa po ang sira ulo yung anak mo kasi ini-spoil mo, ginaganyan mo, ganun. Ako rin nga po nasabihan din po ako, di ba, na bakit hindi mo ikulong yung anak mo kasi nakaka-perusyo sa kapitbahay mo, ganun. Sariling family pa yan na sumasabi sa akin. Pero dahil mahal ko ang family ko, hindi ko rin sila masabihan na yung parang parang ganun, di ba? Bago sinasabi ko sa kanila na the more tutulungan yung anak ko, kasi kung kukulong mo yan, parang animal yan na pag nakalabas yan talagang mananakit yan. Saka parang sila sa world, parang nakatakas silang sa isang kulungan na parang iba yung behavior nila. Yun po yung hindi hindi maintindihan po talaga ng mga family natin. Kasi kaya po yung lumaki si Jasa, wala po sa akin family talagang nakatulong sa akin, kasi ang hirap po talaga nila maintindihan yung situation ko. Opo, sobra. 'Di ba? Sobra po talaga. Kaya minsan po yung may something parang na-hurt ka kasi hindi ka tinutulungan. Hindi mo naman sila mapagbigyan ng halimbawa, kasi dito sa Pilipinas, 'di ba? Punta sa iyo, manghiram silang pera, pero yung manghiram sila sa magbayad. Pero kung singilingin mo, magagalit pa sila, hindi ka nakakatulong, magsisingil ka pa, parang gano'n, 'di ba? Sobrang po yung natin, yung culture natin, nakakasad po, lalo na po ngayon na nare-realize ko na mas dapat tayo mag-control, mas pa-priority natin family talaga natin. Yung talagang yun po nga sa akin po, napakahirap pong i-explain, kasi hindi po wala po tayong maitulong sa iba, pero mas kami po yung kailangan ng paraging magpasiguro, kasi kung at least po mabibigyan namin si Jasa ng ng support na po. Oo, hindi tayo na mumulot ng pera na madali yung ganyan po mga kasi nga, 'di ba, ang namin is parang sa buhay lang, eksakto lang, parang wala naman talagang sobra-sobra sa buhay. Kahit mayaman ka pa, wala naman eksakto yan sa iyo. Walang sobra. Ganun, parang palaging lang yan, tama lang yan. Minsan po parang ganun. Depende na po yun sa lifestyle po. Kaya po, ang ko lang po sana, kung may mga kapatid po kayo na may mga anak na may mga autism, baka isipin nyo snob, baka isipin nyo maramot, baka isipin nyo rude na. Kasi po nga, dahil po sa lifestyle namin yan. Kaya sana, the more po, isipin nyo po na kung may kapatid po kayong may mga anak na o may mga anak na may special needs, the more po kayong maging sensitive po sa kanila. Huwag masyadong mag-expect ng di ba? Dapat tulungan nyo po.
kasi po nakakaawa po yung mga taong ano po, the more pang hirap na sa buhay, tapos may ganyan pong ano situation na long life po talaga yung ano yung pag ano po pag-aalaga. So sana po wag po tayo mag-isip ng ano na nagbago na kami. Ang ano po is intindihin niyo po ah, kung ano po, wag po tayong mag-ano po, mag-judge or magsasalita ng mga hindi rin po nakakatulong sa ano sa ano namin na kesyo ganun po. Hindi po talaga natin ay ano yung ano kasi mismong family kung hindi po kami naintindihan talaga pong lalayo na lang po kami kasi hirap din po kasi na pati yung family na ano parang sila pa yung dapat tutulungan bibigyan mo ng oras na kami po yung kailangan na bigyan ng oras ano po kasi talagang ay paano ko sasabihin si Jasa po kasi hindi po siya pwedeng iwan sa sa isang lugar kailangan po siya palaging dikit sa akin kasi po pag pinabayaan mo siya kahit 10, 15, 20 seconds, kung di siya busy, iyak na iyak po siya. Tapos after that, iyak na iyak na iyak, magwawala na po yan. Yung parang palagi kaming parang pag hindi namin na napatama, ang balik sa amin is worse. Talagang problema as in po talaga. Yung parang pinaka mo na ayaw mo nang mangyari sa buhay mo na nagwawala ng sinasaktan yung sarili niya, binabasag yung mga gamit, ganun po. Yung po mga ganun po mga eksena. Kaya yun po, hindi ka po makausap sa telepono kahit sa friends, ano mo kasi nagagalit siya. Mga ganun po mga bagay, hindi ka po makakain ng easy lang kung nandiyan siya. Dapat madalit-dalit ka para pakatapos siya naman. Ganun po. Yun po yung ano namin, sinasabi ko lang po sa inyo na talagang sana mag more po tayo maging po tayo huwag tayong magjo-judge. Yun lamang po sana po share ko lang po kasi talagang kailangan din. Thank you so much. Kaya mismo po family natin na nagda-down sa atin, yun po yung pinakamasakit po kasi ang pag-intindi nila is sa salita lang pero yung totoong pag-intindi hindi po talaga sila hindi nila naiintindihan. So sana po sa mga sa may mga anak, kapatid na may mga anak na may ganito pong special needs na kung hindi po kayo makakatulong sana po wag na po kayo magsalita ng yung kayo pa po mismo magja-judge po sa mga may kapatid, sa mga ayun po nga mga magulang na sila pa mismo ang parang agrabyado para hindi mo sila nabibigyan ng panahon or kung ano pa man mga tulong na siyempre parang kulang pa rin sa kanila na hindi nila alam na katulad ng sitwasyon namin na hindi kasi nila alam. Hindi nila alam yung kasi 'di ba separate yung mga Pero 'di ba pag nag-spend tayo ng oras sa kapatid natin, sa mga magulang natin, parang madali tayong umuwi kasi yung anak natin nagpapasaway, nagwawala, ganun. Saka minsan pag ang mga autism nating anak, pumipili tayo ng environment na yung huwag silang magkakaroon ng ng parang na-agitate ang nila, yung na-agitate sila sa isang lugar or nagkakaroon sila, may mga lugar silang lagi silang nagwawala or nare-remind nila na parang ganun. Kaya yung mga kung sakali man na tayong magulang kasi ay wag natin dalhin doon kasi doon palagi nagwawala siya. So nag-aano ka, ina-adjust mo din, binibilong mo yung anak mo kung saan siya mas mas behave o nagbe-behave, mas naiintindihan siya, mas feel niya na love siya. Yun po yun. Kaya nagkakaroon tayo ng parang hindi na tayo nagkikita-kita mga magulang, mga kapatid kasi yung natin, panahon natin nauubos sa ating anak. So ako naman po is sinisikapan ko na maayos yung araw-araw ni Jasa kasi nga po dahil niisip ko po pag nawawala na kami, especially yung dad niya, parang gusto ko rin po na na maayos na si Jasa, sanay na kasi po kung sakali man po akong mawala yung anak
anak ko po na dalawa, wala naman po iba. Sila naman po, at least po namamanage nila si Jaza, na kahit caregiver lang yun, na magbabantay, at least nandyan sila, okay na po yun. Kaya po yun, kaya parang sa ano po, future po iniisip ko. Minsan talagang hirap na po din po talaga akong bonding sa mga sa mga friends or sa mga family ko. Pero po syempre kailangan pa din 'yan. Pero syempre ngayon kasi sobra talaga. Ah, Dati nga po yung yung 'pag naisip ko yung yung pandemic, wala po talagang tumulong sa akin. Kahit talaga po nagwawala si Jasa dito, ah, wala po talagang nagvo-volunteer sa mga kapatid mo, or kung sabihan mo pa sila na makikiusap ka pa. So, ang dami, siyempre naiintindihan ko rin po kasi may mga family din sila, 'di ba? Tapos sobrang hirap. Ayoko rin po silang masaktan kasi 'di ba, pero yung ko po, yung hirap po talaga din ako mag-explain sa kanila. Yun po. So, yun lamang po po. So, sa sa mga sa mga magulang din po na yung parang hindi rin po sila nakakaintindi kasi iba rin po kasi 'di ba ang nila, ang parang hindi sila siyempre hindi sila nag-aral ng about autism, hindi nila pinag-aralan kasi wala naman nasa kanila yung yung parang gano'n, para hirap po talaga. Basta po 'pag pag hirap i-explain, walang makikinig. So, sasarilihin na lang natin para less na rin po yung stress sa atin kasi tayo sobra na yung natin, ah ang natin, ang sobrang isip tsaka sobrang body talaga, move tayo 'di ba, yung yun yung grabeng nakakapagod, kaya pagsapit lang ng mga hapon bagsak na yung katawan natin. So yun po yung kasi ako nga po sobrang thankful po din pa kasi nandiyan pa yung daddy niya, 'di ba, sobrang tulong pa sa akin. Nag-i-school na si Jaza, 'di ba po, tapos ngayon po may caregiver din po si Jaza, pero yun din po talagang sobrang tulong na po yun sa amin. So, yung mga bagay na mga oras na mga ganun po, marami rin po tayong mga personal na ginagawa. So, kung sa oras po talaga ng isang mga katulad namin, sobrang hirap na po. Hirap na po yung oras natin maghanap pa ng mga iba pang activity. Talagang magfo-focus tayo kasi nawawala yung concentrate. Minsan, nagiging irritable tayo. Ako po kasi 'pag sobrang ang daming ginagawa ko ta's hindi na ako naka-concentrate, minsan po naging irritable tayo. Iba yung epekto yung pag-handle mo sa anak mo. Po, kaya dapat po talaga yung yung parang yung sarili natin, hinahanda natin lagi 'pag wala yung anak natin. Siyempre po, kailangan natin magpahinga para 'pag face natin sa anak natin, wala tayong stress. Hindi natin sa kanila yung stress. Yun lamang po. Salamat.